Kampi mo sa pagmumuni-muni Kaagapay sa araw na matamlay. at katuwang kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. The Talk Hang Show. Ayun. Ano nangyari? May semi-panic na naramdaman niyo ba? Ayan, magandang tanghali na naman hapon. sa inyo. Hapon na, hapon na. Kasi late po kami ng 20 minutes. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat, mga ka-TH. And we're back on the show. Ayan, so... to my channel. Yun. So, kami nga pala ulit ang inyong paboritong talk show dito sa Olongapo City, The Talk Hang Show. So, Katichkin, batiin na natin yung mga kailangan natin batiin. Oo, yung mga shoutout natin. Pa-shoutout dyan sa mga nakikinig sa atin sa lumang palengke, bagong palengke, at syempre, palengke Pag-asa. At ang ating mga tsuper na nasa kalsada ngayon, ay ingat kayo, maulan ha. Shoutout sa inyo, mga tricycle driver, jeepney driver, bus driver, at syempre yung mga ating nagtatapang auxiliary forces ng kanya-kanya mga barangay. Kaya nga, excited ako itong Monday na to kasi nga gusto ko ibalita sa inyo. Kasi alam kong sanay ang mga listeners natin o mga viewers natin na kumpleto tayong tatlo, di ba? Oo. Pero wala nga si Ka-TH Mac dahil nag-show siya sa Australia. Pero yun nga, kaya excited akong mag-perform ngayon dahil gusto kong ibalita sa inyo na si Ka-TH Mac ay kasalukuyang bumabayo ng matindi sa Australia. Anong binabayo niya? Mga guest. Magandang pagkakabayo. Bumabayo ng guest? Di ba yun yung term nila pagka maganda ang show, bumabayo. Pag magandang show. Ibig sabihin ba, maganda ang performance sa ipinakita. Saan na ba sila ngayon? Saan na sila magpa-perform? Sydney yata sila ngayon. Ayan, Ka-TH Mac, congrats sa inyo dyan. Ka-TH Alex, Ka-TH Israel, at Ka-TH Jeps. Congrats sa inyo dahil ang gaganda ng mga performance sa pinakita nyo dyan. Binayo nyo ang Australia. Ayan. Yes. Alam mo, gusto ko yung term na yun, binayo. Kasi narinig ko yan one time, yung term na yun, binayo, sa performance. Nung nag-perform ako noon sa isang event din, kasi kanina pinag-uusapan natin yung mga kantang pang mga Thundercats, di ba? And so, naalala ko, nag-perform ako noon one time sa may Travelers. Tapos nasabi sa akin, may lumapit sa akin isang lolo. Sabi niya sa akin, ang galing ng pagkakabayo mo sa mga kanta mo. Sa akin. So, doon ko nalaman, ang bayo pala pwedeng gamitin sa bilang term na maganda ang performance. Kasi ang pagbayo, yan ay nagbibigay ng buhay talaga. Oo, kasi ang bigas, ang palay, di naman magiging bigas yan hanggat di mo binabayo eh. Kung saan na naman napupunta yung isipan mo. Totoo yun. Kaya yung pagbayo talaga, nakakapagbigay ng buhay talaga Mismo, yan. ayan. Bumubuhay yan ang pagbayo. Kaya yung mga dyan sa mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga kasalukuyang bumabayo. Mismo. Bumabayo ng mga trabaho nila. Mismo. Eh, Ayan. shoutout sa inyo. And kaya doon kay tatay, maraming salamat for enlightening me up doon sa salitang bayo. Kasi akala ko, ang bayo ay ginagamit lang yan sa pangangabayo. Hindi. Hindi pala. Pwede rin pala sa performance yan. So ayun, meron na tayong 2,000 viewers natin sa ating live streaming. Baka pwede po pakishare ng aming live stream para po marami Kilala ko yung dalawang yan. Ako yung isa. Ako rin yung isa. Anyway, Monday na naman ulit mga katokhang natin dyan, mga ka-TH natin. So, alam ko excited na kayo sa na naman ang pag-uusapan natin. But anyway, ang pin-prepare po namin ngayon ay usapang estudyante dahil lately, puro estudyante mga guest natin eh. Si MRE, si Jace, mga spoken poetry guest natin, di ba? Puro estudyante. So, tayo nga bilang mga main Main villain. mga Boss!
Hindi, pero mga main na mga tagasalita dito sa programa natin. Host bilang Mga main host to Mga yun main ng host, The Talk okay, Hang okay. Show yun. Thank you. Boss! Tawag dito, imposibleng din naman tayo naging estudyante. So, Oo naman. magandang pag-usapan natin yung mga experiences natin bilang estudyante. Estudyante. Yes. So, umpisahan ko na ako po ay nag-aral noong elementary ako sa marami. Nagkulumban ako, nagtapinak ako, at nagkalalaki ako. Elementary. Dami naman. Oo, kasi patalon-talon kami ng apartment. So, Ako saan malapit? kung saan malapit kasi nga hindi namin afford na kunyari nagstay ako sa Columban, nakatira kami sa Jackson. Hindi afford na Airmats sa pagpamasahin ako ng pamasahin. Oo, mahal din eh. Mahal no? ng pamasahe kasi talaga, honestly. Oo. So, ang ginagawa, kung saan ako malapit, so nung nag-Jackson kami, nung sa Hansen kami, Columban ako. Oo. So, lumipat kami ng 14th Street Jackson, lumipat ako ng Tapinak. After nun, lumipat kami ng Kalalaki sa Quezing, nagkalalaki elementary school ako. Doon ako gumraduate na elementary. Ikaw, Kali-HK, na elementary, sa anong school? Subic Central. Subic Central School. Nabibilib ako pagka sinasabi ng isang tao lang na isang school lang ako. Nung elementary ako, isang school lang. Subic Central School. Shoutout yung mga naging kaklase ko dyan. Ako naman. Kaya pero ikaw yung maganda yung mix mo ha. Kasi nag-private, nag-public ka eh. Oo. Siyempre yung galawan, magkaiba. Pero yung ako lang siguro yung ugaling public sa private. Di naman, meron ka rin siguro mga kano doon. Pero ayun, tawag dito, ang advantage naman ng pag-aral ko nun sa public at sa private, nag-umpisa akong private, grade 1 ko kasi Columban eh. Oo. Tapos grade 2, nilipat ako ng Kalalaki. Tapos, yun pa yung nung grade 1 kasi ako may pera pa sa Airmats nun eh. Tapos, grade 2 ako, yun na yung nawala, yung pera niya. Hindi na natin. parang ganun naman yata talaga. Minsan pagka sa yung sa eskwelahan, hindi naman kasi lahat palagi sinuswerte. Mismo. Pagka minsan ganun. Ang mahalaga doon, Tricks, is pinag-aral ka pa din. Oo. Kumbaga, kesa ang school pa. Kasi minsan, alam mo, Actually, pero wala rin naman sa school yan eh. Minsan Mismo. sinasabi nila, private school daw. Matatalino. Mas maganda yung quality ng private kaysa sa public. Di rin naman. As a estudyante yan. Ako, bilang galing sa kung saan saang eskwelahan, honest to hindi porke nandito ka sa school na to is matalino ka na, nandito ka sa school na to matalino ka. Hindi, nasa estudyante talaga, nasa nakikinig yan o sa nag-aaral yan. Kitang-kita nyo naman si Trixie, galing ng private yan, galing pang public, ganyan pa din. Nasa estudyante talaga yan. Nasa estudyante talaga. Nasa estudyante talaga yan. Anyway, ayan, tawag dito, naiinggit ako na kapag may mga tropa akong katulad mo, THK na sinabi mo, Subic Central. Yun lang, di ba? Ako, dami kong babanggitin eh. Columban ako, Pero, hindi ko siya kinahiya kasi nga, dahil dyan sa paglipat-lipat ko na school, dumami ang kaibigan ko. Oo, kasi madami kang makikilala eh. Oo, mismo. Tapos iba-ibang school pa, iba-ibang lugar. Di katulad pagka isang school ka lang, kung sino lang yung mga nag-aaral doon, sila rin lang kilala mo. Ang disadvantage yan, dumami rin best friend ko. Oo, di ko magets yun eh. Kaya may elementary kayo, pasusulati kayo best friend. Sino yung best friend mo? Paano pagka wala kang best friend? Yun, Yun mismo. yung problema eh, no? Kasi persona ko, sa mga tagapakinig natin yan, ang persona ko kasi, kapag kunyari kung sinong kaharap ko, o kung sino man nakakausap ko, alam ng mga tao yan na talagang talkative ako, talagang friendly ako sa tao, approachable ako. So, talagang kahit saan mo ako bitbitin is, kaya ko makipagkaibigan kahit kanino. Oo nga, Ganun yung pansin dating nga ko. namin eh. Kaya, nung elementary nag-start yun, dahil nung elementary ako, hindi naman talaga ako ganito. Ang nag-start yun, tahimik ka. ako. Kaso nabubuli ako kasi nga mukha kong mukhang foreign, diba? Oo. So, nabubuli ako. Doon nag-start na, nung magsimula ako nabully, doon nag-start na, hindi, kailangan kong tumayo para sa sarili ko. Ganun. So, tahimik ka nga ba talaga? Minsan Noon. kasi, noon, pagka yung mga teacher mo ba noon tatanungin, ganun din sasabihin nila? noon. Talaga? Honest yun. Nag-start, Honest talaga? nag-start ang pagiging tarantado ko. Boss! Pero nag-start ang pagiging maloko ko nung grade 2. Nung nalipat Oo ako nga, ng ganun kalalaki. Ganun na. Akala ko naman buong elementary mabait ka. Grade 2, isang taon lang yun. Isang taon lang. Grade 1, grade 2, loko ka Kasi na. Columban, grade 1 ako. So, talagang good boy, Catholic school, di ba? Siyempre. Tapos, nung nalipat ako ng kalalaki, doon na ako mga naka-encounter ng mga bully na kaklase.
o mga estudyante. So, nabubuli ako. Dahil ba galing ka sa private? Hindi. Wala talaga. Wala Walang talaga. problema yung mga Walang tropa doon eh. Kung private ka o public. Basta gusto ka namin bubulihin ka namin. So, anong nangyari? Binuli nila ako sa itsura ko. Hanggang sa to the point na umuwi ako, umiiyak, ganun. Ayan, ito po, awareness to sa mga bully, na iwasan nyo kasi may mga bully talaga na sumusobra. So, anong nangyari? Nung nabully ako ng sagad, umuwi ako, pinagsabihan ako ni Ermats na, hindi, dapat kapag gaganyan, dapat marunong kang tumayo sa sarili mong paa. Oo. Ganyan. So, anong nangyari? Binugbog ko yung nambully sa akin. Wag! Ayan. Masama yun. Dapat sasabihin mo sa teacher mo Hindi. na may Ayun. nambubuli sa'yo. Hindi, kasi ang problema ngayon sa mga schools, kapag ka hindi ngayon, noon. Oo. Noon. Sa natin, sa era natin na pagka nagsumbong ka sa teacher kasi, Mahina ka. Mahina ka, Oo. oo. Ganun ang dating. Parang kailangan lalabang ka, no? Oo. Pagka nabuli ka, lalaban ako. Mismo, Parang mismo, gano'n. oo. Problema pagka hindi ka marunong makipaglaban, paano ka... Diba? Diba? Yun yan eh. Na, kumbaga ako, sinumbong, hindi ko sinumbong. Talagang nakapagsuntukan ako. Nakapagsuntukan ka, no? As doon ako nakilala. Doon na nag-start na pagiging madaldal ko na kasi ganito pala ang pakiramdam ng hindi na nabubuli. Pwede ka na magsalita sa kahit na sino. Oo. Ganon. Tapos pwede ka na rin mambuli, eh, Pwede no? ka na rin mambuli. So, naging bully ako noon. Naalala mo yung naalala mo yung bata, yung nagta-taekwondo, tapos nambubuli siya ng mga kaklase niya. Beda ba? Di ko matanda kung Parang Beda yun. pero exclusive yung school niya. Exclusive school yun eh. Nasa loob ng banyo. Oo, Diba? nang gugulpi siya. Sa akin naman, ang pambubuli na na-experience ko, na physical Oo. na sa canteen yun eh. Elementary ako nun. Canteen, then kinutong-kotongan ako ng mga kaklase ko. Yung mga mas malalaki sa akin. Kasi maliit lang din ako ng elementary ako. Yung height ko sa ngayon at sa noon, malayong-malayo. Oo. Kasi maliit na mataba ako eh. Yun yung itsura ko noon eh. So, itag dito, kinukotong-kotongan ako pag di kasi hihingi baon ko, ganun. So, nag-start yung ginawa ko, yung nambuli sa akin, na yung pinakamatinding bully talaga ng school, hinamon ko ng suntukan. Oh, talagang nag-establish ka ng ako si Trixie, parang ganun. Yung pinaka-bully sa amin, yun yung si shoutout sa'yo, Josh. na which is ngayon nagtatrabaho na siya sa BPO. Kaibigan mo na. Magkaibigan na kami. Magkaibigan na kayo. Ganun na, elementary pa lang tong kinukwento ko Kasi Iba pa yung iba pa yung bully ng high school, iba pa yung bully ng college. Ang violence ng... Lahat ng mga naging bully na yun, mga naging best friend ko lahat yun. Hindi, maganda story yan, Oo. pagka ganun. Ayan, si Josh, siya yung number 1 bully namin nun sa school. Kasi nansisibat ng kawayan yun eh. Ganun to. Ba't may kawayan kayo sa school? May, yung sa garden. Sa garden. Sa garden. So, ang ginagawa ni Josh kasi nun, sa garden namin, meron yung, alam mo yung halaman na pag nilagay mo sa tubig, pumuputok. Meron nun? Oo, meron nun. Hindi mo alam yun? Hindi, di ko alam yun. Hindi, may ganun Di halaman. ba watusi yun? Hindi. Piccolo, di ba? Hindi siya paputok, pero halaman talaga siya. Halaman. Na kapag nilagay mo sa tubig, pumuputok. Okay. So, laging kami mga magkakaklase o kami mga estudyante nun, tumatambay kami ng garden para doon sa paputok na yun. Kaya talagang pumuputok. So, ayun, doon namin nakuha yung kawayan. Si Josh, ugali niya. Kunyari, maraming tao, bigla-bigla magbabato ng ng kawayan niya, o kaya magbabato ng bato yan, o kaya, basta kung ano-ano madadampot niya, ibabato niya. Tapos kapag may natamaan, masaya siya. Ganon yung level Ganon of yung bully level. niya. Ba't Oo. So, kakaibang klaseng tao siya. So, anyway, fast forward, hinamon ko siya ng suntukan kasi binuli niya ako na sa itsura ko, ganun, mataba daw ako. So, natalo ko siya sa away. Siya yung tipo pala ng bully. Ayun, sorry pero siya yung tipo ng bully na malakas lang magsalita pero wala sa gawa. Di parang minsan ganun eh. Parang defense mechanism nila yun eh, no? Ayan, anyway. Ikaw ba nung nag-aaral ka, pag sa kantin, sinong bata ka? Ikaw ba yung pumipila o ikaw yung naipagtulakan? Parehas? Oo. Depende sa araw? Depende sa araw. May araw na minsan ayoko nang magmamadali. May araw na gusto ko nang nagmamadali, ganun. Ikaw ka, Rich Kid? Pila. Pila. As is. Oo.
I'm a very good boy nung nag-aaral ako. Oh, hindi, tsaka nun, pinapabaunan pa nga ako tinapay, sandwich. Palibasa kasi may bakery nun. So parang ganun. Hindi pera yung pinapabaon sa akin palaging. Ano ang paborito mong baon nung elementary ka? Elementary ah. Wala naman choice eh, kasi naka-sandwich na eh. Ako, kung tatanong mo, ano gusto mo ba? Siyempre, hamon. Tsaka Yes. Hindi, tsaka mga chichirya yung mga ganun. Pero syempre kasi, pinapabaunan na. So, ano yung baon mo? Yung sandwich, papabaon sa akin yung sandwich. Pero, pagdating sa recess, ano na yun? Flying saucer na yun. Na-flat na. Ulat na. Sa pagitan ng mga notebook, mga ganun. Sa akin, ang baon ko lagi ng elementary, 10 piso, tapos, ang pancham, tsaka, ano yan? Yung lemon square cheesecake, yung cupcake. Kaya sa 10 piso yun doon eh, no? Hindi, tawag dito, iba pa yung 10 pesos ko sa pancham tsaka cheesecake. Pero totoo, kaya pa sa 10 piso yun noon. Noon eh, Oo. no? Kasi ang cheesecake lang nun, yung cupcake, Oo. ano lang yun, parang mga nasa 5 pesos lang. 5 to 6 pesos. Oo. Kasi si Jace nun nagre-reklamo, 150 daw eh. Di kasya eh. Sabi ko, ang hina naman nito. 150? Pero honestly, tawag dito, kinumpute ko rin eh. Totoo nga, kasi Oo. nag-commute ako nung nakaraan. Oo nga, mahal na talaga. Mahal na. Mahal na. Kasi nag-try ako mag-commute dahil siraan ako ng motor nung nakaraan nga. Oo. So, nag-jeep ako. Ang jeep natin, sa Pabareto 16 pesos na. So, parang dating pamasahe ng tricycle lang yun, di ba? Oo. Ngayon, 16 pesos na Pabareto lang. Dati magkano ba ang pamasahe ng Barreto? Parang wala pa nga ata 10 piso. Oh, wala pang 10. Parang mga 8 lang yata yun. no. 8, 6, mga ganun. Pero matagal na yun. Pero matagal na. Tagal na yun. Oo. Oo. Bata pa. Literal na bata pa ako noon. Uhugin pa ako noon ng panahon na yun. Oo. Pero ngayon, 16 pesos. Grabe ang taas nun. So, kung ang baon mo ay sabihin na natin 50, balikan mo 32 pesos, matitira sa'yo, 18 pesos na lang. Oo. Hindi, 150 nga raw bound ni JC. Kung 150 ang baon ni Jace, 32 pesos ang balikan. Pagdating mo pa ng Barreto, hindi mo pa alam kung tagasan ka. For example, kung taga sa amin ka lang, kung taga Plaza Dos ka lang, Oo. kaya mo lakarin. Pero kung katulad ng Ay, ng sa taas. Mac na taas pa, Oo. iba Layo yun, nun. malayo yun. Oo. Kung lalakarin mo yun, talaga buting na siyam-siyam. So talaga magpapamasahe ka pa. Pamasahe, no? So, mamamasahe ka ng bina natin, ang pamasahe ngayon ng tricycle ay 20 na. Yun na yung deklara ng Olongapo pricing na ang presyo ng tricycle po ngayon ay 20 pesos na sa mga isang tao at additional 10 pesos kapag kami kasama ka. So, ganun. So, isipin mo yung 32 pesos plus 20 pesos pa. Sabihin na natin balikan, 40 pesos. So, 32 plus 40 is 72. Malaki na yun. Kumbaga sa transport pa lang yung pinag-uusapan natin. Transport Wala pa yung pa pagkain. Mismo. Pagkain. Oo. Magkano ng Mesa ng bilyar ba ngayon? Magkano? De, pero, oo nga, no? Magandang ano rin yan. Kasi ang dati, ang baon ko nung high school ako, college pala ako, nung college ako, nakatipid ako dahil kailangan ko ng pambayad ng mesa. Oh, yun eh. Kasi kahit kami nun, ganun din eh. Ako nun nilalakad ko yung sa Asul ako, sumasakay ako ng Asul na jeep, pero sa Kulumban ako nung nag-aaral. Kulumban Barreto, doon sa Kulumban Main. Main. Kulumban Main College. Oo. Para lang may pang extra kang nilalakad ko yun. Yung from Kulumban Main to Sakayan ng Asul. Nilalakad ko yun. Kumbaga para may extra kang Noon pa lang pala, ka na, extremist ka na pala. Oo, nalakad ako para sa mga matitipid mo na parang yata yung pamasahe nun, parang 7 yata, 7 pesos nun. Sa mga hindi po Pero nakakaalam layo nun, si Ka-TH Kin po ay isa sa mga extreme person po na extreme na tropa namin sa Comic 5 ayan sa The Tokang Show kasi nga mahilig siya sumali ng mga Spartan race, mga ganyan, mga triathlon, may sumasali siya ng mga ganun. Di, na yun, kumbaga parang So doon ka nahubog. hindi naman nahubog. Lapit lang yun, hindi naman ganun kalayo yun yung Kulumban Main to, Parang lang ata yun, parang 2 kilometers. Pero sa bagay, 2 kilometers na walk. Kasi ako, nung bata ako, nilalakad ko mula bahay sa Quezon hanggang Dripud. O, kita mo na? Kami magkakaibigan, magpipinsan. Magkakaibigan, mga pinsan ko hindi naglalakad yun eh. I mean, ayaw ng mga ganong kalayong lakaran. Kami magkakaibigan yan. Sila Herbert, sila Charles, and shoutout sa inyo mga ka-TH Herbert, ka-TH Charles, TH Marlo. Ayan. Oy, mga natin, yung mga viewers natin. Ayan, nag-i-spike na nga sila eh.
Wala pa rin nga nagko-comment eh. Wala pa yung mga nag-attendance. Wala Kaya pa. wala yung attendance natin si Rex Meliora, si Jong Matawaran at si Nathan Biray at si Ate Pe. Hindi, ano yun, Monday. Monday ngayon, Sabagay, baka, may Monday sickness sila, no? Monday sickness. Di naman palagi kailangan kumpleto Mismo. eh. Pero, yun siguro isang, ito naisip ko rin lang tong tanong na to. Mas mahirap ba mag-estudyante noon kaysa mag-estudyante ngayon? Kasi parang ngayon, parang isang problem financial eh. Parang mas mahal. Mas mahal mag-estudyante ngayon kaysa Mas noon. mahirap, actually, mas mahirap ang estudyante ngayon. Yan ang choice ko. Kasi pati sa aral eh. Pati sa subject. Iba na yung subject ngayon talagang complicated na eh. Ang dami ng, katulad noon, ang inaaral lang natin is GMRC, Makabayan, Filipino, Mathematics, pero hindi ganun kakomplikado yung mga ine-explain noon. Unlike ngayon, may involvement na ng advanced technologies. May letters may na. letters na. May letters yung math. Di ba? Parang ang hirap eh. Pero anyway, ang point dun is, kung titingnan natin hindi muna tayo dun sa subjects, kung pag-uusapan natin yung pricing, kasi yun ang problema ng panahon ngayon eh. Di ba? Presyo, financial. Pero kung noon, dati ang mura ng mga bilihin eh. Oo, kasi alam mo nung elementary ako, ito legit yung mga pagka-elementary ka. Kasi naalala ko nun, yung tira-tira, dos lang. Subukan mo yung tira-tira. Oo, syempre. Oo, pag umaalog yung ngipin mo, tapos kumain kang tira-tira, wala na yun. Hindi, ito ang isa sa mga core memory ko nung elementary ako. Dati, kasi 10 piso ng baon ko nun. Yung 5 piso pambibili ko ng sagot gulaman na naka-plastic. Kasi 5 piso pambibili ko ng mangga. Okay. The best combination yun. Sagot gulaman na naka-plastic, tapos mangga na punong-puno ng bagong. Yung may bagong. Mismo. Sipin mo 10 piso, busog na busog ka na. Ngayon eh, no? Ngayon, 10 piso mo, wala eh. Baka tawanan ka pa na magbebenta ng mangga eh. Ano yung 10 mo? Oo. Di ba? Ayan. Yung 10 pisong baon nun, marami ka nang mabibili. Ngayon, 10 pisong baon, wala. Si Kati H. Rex Meliora, nandyan na yan. Kati H. Rex, welcome back. Ayan, present po. Nakikinig lang ng taimtim. Hindi, naawa lang yan si Rex. Naawa lang si Rex, no? Pa-scroll na yan eh. Anyway, ang tawag dito, isa pa, naalala ko nun, kaya kong bumili ng pagkain sa may tapat ng elementary school namin noon. Sa may kalalaki to kala Ate Pepper, sa halagang 25 pesos, busog ka na. Ang 25 pesos noon ay 2 ulam sang kanin. Tapos may juice pang kasama. Mura na yun. Sila Mura yung na. Si Ate Pepper ang pinakasikat na iced tea sa may kalalaki. Sa may Ba't tapat anong meron sa iced tea ni Ate Pepper? ang iced tea ni Ate Pepper ay 5 pesos lang, may lemon ng kasama. Di ba? Ayos Kakaiba yung kakaiba. At saka red iced tea. May pancakes din ba sa kanila? Meron pag umaga. As ang gusto. Sir, hanggang ngayon kumakain ako ng pancake sa elementary yung, school. yung may mantikilya tsaka Oo. asukal. Diba? Ang sarap. Pero nun. ngayon, parang 10 piso na yata isa. Pero naalala kong nag-aaral ako, parang ano nga lang yun. 2 Wala pa piso. 2 piso. Parang wala pa. Basta ganun, wala pang 5 pesos yung pancakes na ano. Ang hirap lang ngayon kasi ginagamit ko yung ginagamit kong service kasi. Yung kulay puti. Yung Travis. Na truck. Kaya pag pumarada ako sa school, takbuhan yung mga bata eh. Alam mo yun, gusto mo lang bumili ng pancakes eh. Pero yung takot ng mga tao doon, parang, kala nila kung ano na eh. Hindi, pero tawag dito, Kati Hkin, nasabi ko na yung side natin, nasabi na natin yung elementary days natin. Mag-usapan naman natin yung high school. Saan ka nag-high school? St. Joe. St. Joe. Ako, kalalaki, purely. Talaga kalalaki? First year to 4th year, yan, kalalaki ako. So, ibang klase. Matibay kayo doon, ibang klase. Para kung may nakikinig dito at alam niyo yung movie na, tawag dito, ano movie to? Yung Crow Zero. High school students sila na nasa school sila ng susuran. Japanese movie to eh. Tapos mga gangster sila. Hindi ko, pero kasi marami nang nagsabi nun eh, parang pagkalalaking araw. Even yung mga nag-aral na rin sa kalalaki, kahit yung mga medyo mas matatanda na, sinasabi nga nila, pagkalalaki, high school ka, like, yun daw yung maano daw doon, ibang level daw doon. Sabi nga. Kailangan matibay puso mo. Kailangan daw matibay ka. Kailangan may kung tawagin nila sa US, balls of steel. Diba? Kailangan ganun. Kailangan matibay ka mismo.
Dahil kung ano ka, lalambot-lambot ka doon, lalo na nung, kasi naabutan ko, siguro baka mas matindi pa yung mas nauna sa akin. Pero ang naabutan ko kasi, kapag lalambot-lambot ka, kawawa ka doon. May Indian pa na. Ano, May hindi Indian pa hindi na. Indian pa na. Pero alam mo yung... Tsako! ballpen- Tsako! May tsako! May tsako! May oo. tsako! Ganun katindi doon. Pero ang pinakamalupit doon, yung pagka, kunyari, may magkaaway, nagsalubong dalawang grupo. For example, may grupo noon na, kalimutan ko na yung pangalan ng grupo nila, pero... May mga gangs ba nun Oo, eh, may mga no? gangs, Gangs. mga frat sa loob ng school. Pag nagsalubong, nagugulat ka na lang, biglang may magkakasugat. Nang wala nagawa ka na, Ganun na, no? pero meron silang pana gawa sa ballpen. Oo. Pinipitik lang nila. Tapos yung babaon sa'yo, yung, alam mo yung sa payong. Oh, hindi pampana ng isda yun eh. Yung pampana Nakita ko ng ganun. isda, ganun. Oo. Yun, yung ginagamit nila sa ballpen. Pinapana nila. Ay. Meron pa na-experience ko pa yung sa canteen. Alam mo yun, ang sobrang peaceful, ang ganda ng eksena, may mga huni ng ibon, naririnig mo, ganyan. Bigla may sinuntok, bigla sa may papasok ng canteen. Pagkakita mo, pagkabulagta, doon ako nakakita ng pagkabulagta, wasak agad yung muka. Ba't ganun kayo? Well, I don't know. Pero one thing is for sure na gumraduate ako sa school na alam kong may malaking naituro sa akin sa paglaki ko. Ayun. Siguro may aral pa din Oo. even if galing ka sa school na medyo sabihin na natin hindi ko pwede sabihin mas mababa eh kasi nataon lang siguro yung mga estudyante puro ganun. Doon ko na sa kalalaki ko na experience, first time na experience, na dalawang grown-ups nagsuntukan sa loob ng... Ano yung natutunan mo sa kalalaki high school na hindi involved yung violence? Marami naman. Marami. Marami naman. Natuto ka bang halimbawa yung magbigay sa kapwa? Wala bang gano'n? Oo, kasi kami, tawag dito sa kalalaki, tinuturo din doon yung mga community service. Yung mga Okay. tree planting, ganyan, yung mga... Masaya yun, men, tree planting. Oo, masaya ang tree planting, pero hindi masaya yung gigising ka ng alas 5 ng umaga para mag-tree planting. Saan kayo nag-tree planting? Marami, pero ang unang experience ko ng tree planting, syempre, dun sa school itself. Oo. And then, nag-SBMA kami, and then, dito sa area ng Kalalaki, sa may Kalalaki, yung Oo. Kalalaki, Barangay Kalalaki. Gaano kalaki yung tinreplant nyo? Maliliit lang, syempre, yung mga Alam mo anong maganda? mga typical, na plants. Alam mo anong maganda? Nag-tree planting kayo, sing laki ng puno na narin. Yun yung effort, yung buong school. Guys, kailangan tayo lahat, okay? Tulong-tulong tayo, mag-tree planting tayo. Isang puno lang itatanim natin. 10 palapag yung haba. Oh. Ma'am, sure po kayo. Buong school kailangan. Ayun, shout out yung sa aming late teacher, si Sir Palomo. O, shoutout yung batch. Anong batch mo? 2000, ano bang declaration ng batch? Yung graduation? Kung anong taon ka gumraduate? 15, 16. Ba't ba nag-repeater ka ba? Nangyari sa'yo? Tama ba? Hindi pala, 13, 14 pala ako. 13, 14 ba? Hindi, anong taon ka gumraduate? 13, 14, tama. Batch 2013, 2014. Oo, 13, 14. Oo, Oo. 2014. Bali, yun nga, yung year 2014, yun yung gumraduate Graduate, ka. oo. Okay. Okay. Kasi di ba ganun yun? Ganun ang declaration nun? 13, 14. Oh, hindi. Parang 14, kung ano yung 15. batch mo. Kung ano yung Oo. batch mo, kung ano yung taon na gumraduate ka. So, halimbawa ako, 04. So, gumraduate ako 2004. So, batch 2004. So, ayun, 13, 14. Hindi ko matandaan pero parang ganun. Oo. Anyway, Alam mo, mga popular na tao to. Yung mga popular kids, di na nila maalala kung anong batch nila. ba't di ko maalala kasi ang dami ko naging trabaho. Naging trabaho. Oo. Diba? High school ka pa lang ba? Nagtatrabaho ka na? Elementary pa lang, nagtatrabaho na Ano ako. yung mga trabaho? Okay, nung high school ka, ano yung mga trabaho mo na? High school, nag-start ako mamasukan ng construction. Ayan, Laborer? Hindi, runner. Trabaho ba tayo? Yung mga, bili mo to sa Bili. hardware, Yung bili-bili runner, gano'n. oo. Oh. Pero yung buhat-buhat, wala. Oh, meron din. Meron Pagka din. wala na ipapabili, doon ka na sa site mismo. Buhat-buhat na gano'n. Ano yung mga pinapabili sa'yo? Marami, mga pako, semento. Rugby. Rugby. Na-experience ko bumili ng rugby. Hiningan ka ID. Hindi naman. May kaklase ako nun, gano'n eh. Ito pa makulit.
na-experience sa mga shoutout dyan sa mga tropa kong namulubi noon ha. Mga na-experience ko na maging pulubi noon. Tawag dito. Talaga ba? Totoo, kami ni John Ray. Yan, shoutout sa John Ray. Tambay kami dyan sa may ulo ng Apo, sa may Cherry Midtown ngayon. Dating, yung video dati yan eh. Doon kami tumatambay, kahit March pa lang, nangangaroling na kami sa mga nag-withdraw. Yung pumapalakpak? Oo, yung pumapalakpak. Ilang taong ka nun? Mga 6, 7, mga ganun. Susunduin ako ng lola ko. Mas nakakaawa ngayon ako tingnan. Siyempre, susunduin ako ng lola ko. Oo. Ngayon, talagang ang timing, ito pa nga, ang laro namin dun is, kailangan yung mag-withdraw ng ano namin. Okay, ilalabas ang bangko. Yun lang yung kakantahan nyo. Oo, kasi, or pagka may dumaan dyan, wala, hindi kami papansinin yan. Wala, ganun. Patawad, mga ganun matatanggap namin. Pero pag mga nag-withdraw, laging may pa extra 100 dyan eh. So, laging araw-araw yun nung namumulubi ako nun. Tama ba? Pulubi? Ano yun? Siguro hindi naman pulubi, sinundo ka ng lola mo nun. Hindi. Kasi sinusundo ako ni mama dahil alas 8 na ng gabi. Okay. So, taga 14th Street pa kami, Jackson pa kami. Doon ako, and kami ni Mystica ni John Ray. Shoutout Masabi sa'yo. talaga, pulubi ba talaga? Saan nyo gagastusin yung perang... Pagkain. Pagkain. Oo, Siguro, pagkain. oo nga. So, Pero ayun. kung pandota nyo lang, hindi pulubi yun. Tas ang aga sa pinagbawalan na kami. Oo. Kaya doon nag-start ng hininto na namin. Kasi pinagbabawalan na kami kahit saan kami magpunta eh. Kasi delikado yun eh. Oo. Nauso yung panahon na yun yung kidnapping yung nagba-viral noon na kidnapping. Hindi pa puting ban. Hindi pa yung puting ban ha. Ayun, tawag dito. Tas fast forward, after nung pagiging pulubi, nangalakal, na-experience ko mga lakal. Mga lakal. Oo, na-experience ko mga lakal. Ayan, shoutout naman kay pangalan ng kasama ko lagi nun, sila John Ray naman. John Ray din yun. Pero, hindi ko alam, bakit puro John Ray yung nakakasama ko? John Ray Limos, John Ray Bakal. Mga tiga peri naman to. Okay. Perimeter. Ayan, mga tropang perimeter yan. Tawag dito, nangangalakal kami. Gising kami ng alas 4, minsan alas 3 sa madaling araw. Ikot kami ng Olongapo. Tapos, laging jackpot. Talagang nakakuha kami lagi ng mga electric pan, ganun, mga rep. Talagang jackpot lagi. Tansuan yun eh. Oo, tansuan yun. Kukunin mo yung tanso. So, uwi ako lagi. Talagang masaya-masaya lola ko dahil makapagdala ako ng, syempre, dami kong pera eh. Oo. So, ang ginagawa ni mama, mamalengke na yun ng pang 1 buong linggo na namin. May tanim kami noon ng talbos ng kamote. Yun yung araw-araw namin. Oh, yung pang ano yun, no? Pantawid yun eh. Araw-araw namin ulam yun, talbos ng kamote. And then, fast forward, high school. Nung high school ako, nag-construction ako, nagbantay ako ng computer shop. Oo. Tapos, after ko nagbantay ng computer shop, pa-college na ako, yun yung yung namasukan ako sa bahay. Yung parang technically sa madaling salita at katulong. Parang houseboy. Houseboy, ganun. Oo. So, runner, ganun sa madaling salita. Tapos, after ko maging runner, balik akong bantay ng computer shop. Tapos, nagbantay ako ng Xeroxan. College na yan. Pagka gumagawa ka ba resume, nilalagay mo yung mga yan? Hindi. Pero ang nilagay ko sa resume ko, honest to ha. Ang nilagay ko sa resume ko. Dapat naman honest ka. Oo. Tawag dito, pagbabantay ng computer shop. Kasi may certificate. Oo. Ano siya, anong tawag doon? Legit na business. Legit business siya. Oo. Yung construction kasi parang hindi kino-consider. And then, after, ang dami ko na naging trabaho ng mga Kasi corporate. bata mo nun sa construction eh. Oo. Child labor nga yun. Actually, nung panahon na yun, hindi mo naman makukonsider ng child labor yun eh. Sa panahon ngayon, maaari. Ang child labor naman, Trix, kaya ngayon, kung child ka at ginamit ka sa labor, child labor yun. Nga lang siguro, ang difference lang siguro ngayon, mas nai-apply yung batas. Oo. Compared noon, siguro. Tsaka ngayon kasi lahat may ano na eh. May video cam na eh. So, may video sa phone. So Tsaka yung iba na ang kabataan ngayon sa kabataan noon. Tulad yan, tingnan mo, kami noon, sa batch namin kami, mga batak kami sa galawan eh. Alam mo yun, kahit saan kami pumunta talagang
Hindi kami takot masaktan, masugatan. Alam mo yun, tayo, ikaw, ganun ka rin, for sure. Di, nung bata ako, takot ako masaktan. Ako yung pinubuli. Okay? Eh, kami, ganun eh. Hindi kami takot masugatan, mapasaan, ganyan. Yung laro namin eh, yung bigayan eh. Bigayan nyo. Oh, laro namin yun eh, bigayan. Oh, braso-braso lang oh. Bigayan sa Pasko. Shout out nga mga tropang Bacon. Diyan sa Bacon Street, tawag dito, naging tambay ako dyan. Kasi nga, ba't nakuumang to, tong kamay kong to? Meron akong kaklase dun si Charles Soler. Ayan, shout out sa Charles. Merong 2 athletic foam sa school. Alam mo yung athletic foam? Yung may bakal, tapos may tubig sa loob ng foam. Okay. Yun yung binabagsakan ng mga athletes. May 2 ganun. Parang nagbuway yata yun ng around 50 kilos. So, 75 kilos. So, isang ganun. Oh, bigat nun, ha? Tinulak niyan, sinalo ko. So, pumalo to. Pag namin, hindi ngayon, pagbangon ko, ang nangyari, pag sinalo ko siya, kaysa mabagok ako. So, yun ang salo ko. So, pag... Ngayon, alam ko na, ba't inuutusan ka lang sa construction? Mukhang nagigets ko na, parang hindi naman dahil yun yung trabaho mo. Wala lang choice yung foreman. Parang, gumaling naman. yan lang yung kayang gawin ng bata, okay? Hindi po ba natin pagbubuhatin ng semento yan? Sira ka ba? Hey, anyway, fast forward. Doon na tayo sa sa main. College na ako. Doon na nag-start na nagtrabaho ako sa Xeroxan. Nung Hindi ko pala college... natanong nung high school ka ba, Kati H-Kin, nagtrabaho ka rin? Hindi. Hindi. Hindi, nung high school, pagkulang lang sa tao dun sa amin, dun yung tutulong ka. Ba, kulang ng tao sa paggawaan, tulong ka dun. Pagka kulang ng tao sa tindahan, tutulong ka. Pero yun talagang yung babad na trabaho talaga. Or, kasi parang, Kati Tricks, hindi naman kasi, hindi, sa awa ng Diyos, hindi kami umabot sa point na yung talagang obligado ka talaga na kumilos at magtrabaho. Kumaga parang, do hindi naman sobrang dali din yung buhay namin. Nga lang, kumbaga, kailangan mo lang kumilos. Yun lang. Pero hindi ka naman yung talagang kailangan na yung mag-construction or mamasukan sa bahay. Hindi naman mabot sa ganun. Oo. Ayan. Pero sa akin, sa storya na yun, yung mga kinukwento ko, good thing na na-experience ko siya. Kasi iba yung lessons mo na Iba lessons matututunan mo dun. mismo. Kasi nga, unlike yung iba kong mga nakasabay, I don't know, siguro kung hindi ko nagawa yun, baka hindi ako ganito ngayon. Yan ang masasabi ko. O baka nandun ako sa kabilang buhay. Talaga? Baka malaya din ako posible. Possible. Kasi may mga kabatch ako na, alam mo yung mga ganito, tas hindi tinuloy-tuloy yung pagtatrabaho na napunta sila sa pagiging malaya. Na-expect ko sana. Kung di nangyari sa akin yun. Balik kita sa gulungan. Hindi ko na itutuloy. Pero college ako nagtrabaho ako sa Xeroxan. Ayan, shout out sa... Kailan ka ba nag-5 tricks? College. College no? College ako. 2016. Ka-graduate ko lang ng high school nun. Oo, naalala namin Kasi parang tawag dito. nagpaalam ka pa sa amin nun. Yung sabi mo, titigil ka mag-aral, magtatrabaho ka muna. May ganun nun. Oo, kasi ang naging eksena ko pa nun sa 5-0. Dati, di ba, nag-open mic tayo sa Moe's. Oo. So, para makasama ako doon sa open mic sa Moe's, ang ginagawa ko, nagpa-part-time ako trabaho sa McKinney. Nagbubuy ako sa McKinney, tapos yung sasahurin ko, yun yung pamasahe natin. Pamasahe mo. Oo, pambayad ko sa pamasahe. So, yun, mga panahon na yun. Anyway, nabitin ako sa kwentuhan natin. Ang dami ko pang gusto sana i-share. Part 2 na lang natin to bukas. Ganun ba? Ay, patapos na? Patapos na nga tayo. Ang bilis Nabitin ako. Nakita ko bigla yung oras, 58 na. Hindi, kasi late tayo nag-start. Sa bagay. Humingi kami ng tawad sa mga listeners namin na naghihintay. Medyo traffic Monday. Alam niyo na yung... Maulan. Ayan. Diba? Maulan. Dami Hirap pa natin. bumangon yung isa dito. So, Ang lamig
Anyway, it's been a day. It's been a Monday. Maraming salamat sa inyo. Promote tayo bago natin tapusin. Yes. Ka-TH Tricks, mag-promote. Yes, maraming salamat sa lahat ng mga tagapakinig natin dyan sa The Talk Show at kahit sa ang sulok ng mundo, maraming salamat. So, may mabilisang promotion lang kami. Kung gusto nyo magpa-promote ng inyong mga businesses dito at pag-usapan natin yung business nyo, please send us a message sa Zamba Mike or sa aming mga personal accounts kay Kin Portasio, Trixie Corpez at Mac Navarez. Ayan. And sa mga tropa natin sa Australia, nandyan pa po ang The Comedy Crew. Sana manood po kayo. On November 15, nasa Sydney po sila. On Lapit na. November... nakalimutan ko yung isa. Basta nasa Australia pa po sila. Nood po kayo. Supportahan po natin si Mac Navarez, ang Batang Gapo. Ayan. And also, kung kakatune in nyo lang at Yes. gusto nyo mapanood to ng buo, yung buong episode, pwede nyo panoorin sa YouTube. Yun yung, hanapin nyo yung page namin, just type Comic50, andun yun. Pa-subscribe na rin, kasi Yes, tatlo yes. lang yung subscriber, kami rin lang. Tapos, syempre, nasa Spotify rin kami. Yes. Comic50 Radio. Yes, para sa buong buong episode. And also Zamba Mike, palike yung page na rin. Mamaya nasa Acapella Cafe kami, open mic natin mamaya. Andun din kami mamaya 9 PM. Yes. So kung gusto niyo manood ng mga local acts performing their craft, punta kayo doon. At syempre for your kakapalan ko ng mukha ko. At syempre para sa freshly baked breads and all your baking needs, Mercy Tita's Bake Shop dito sa Olongapo. Ang branch namin is number 23 22nd Street, West Bakbak. Punta lang kayo dyan. Meron dyan. And para kay Ka-TH Mac Navarez naman, ingat ka palagi dyan sa Australia. And namimiss ka na namin dito. Ay, miss ka namin, Mac. Ka-TH Mac. So, promote ko nga pala yung sa kanya, yung Find the Others Clothing at ang Tapa Lord. Mas mahal daw yung galing Australia eh. Mas mahal nga. Mautak siya ni Ka-TH Mac eh. May dinala siya doon then babalik dito. Mismo, ang patong niya, 1,000. Siniraan yung business. Joke lang. And supportahan niyo po yung Karma Sutra na t-shirt na kalalabas niya lang. Sketchy Paradise, yung banda ko po. Supportahan po natin sila. Ngayong araw na to, Monday, nasa Bruce Body po sila. Wednesday, Thursday, Skybar sa Big Bay. Friday, The Mango Park. Saturday, Booze Bar. And Sunday, yung Clicheco Sticks sa Subic Bay Sex Alex Chicken. Sa ngalan ng aming butihin at mapagbigay na CEO, Doc Ramel Uy, sa aming Network Operations Manager, Sir Eljan Castaño, at aming Station Manager, Aileen Cueva Sanchez, ako ang inyong lingkod, K5 Ka-TH Trixie. K5 Ka-TH Kid. Para sa kampiyon na balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Olongapo, K5 News FM. Maraming salamat. It's been a day. See you tomorrow para sa part 2 ng kwentuhan natin. Bye-bye! Kakampi mo sa pagmumuni-muni Kaagapay sa araw na matamlay. at katuwang kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. The Talk Show. Hatid namin sa inyo si